Kuya, takot ako. Libingan ni Don Mateo to. Libingan ni Don Mateo. Di ka ba takot na gumanti ang pamilya Mateo? Takot san? Sersong taon nang wala ang pamilya Mateo, kahit gusto nilang gumanti. Kailangan may tao. May pundo ka tubig. Pambihira ang suwerte. Palagang kay Don Mateo to. Ang ganitong suwerte ay para sa hari lang. Ang galing! Ano sa tingin mo? Mahusay sa limang sining si Don Mateo. Kontrolado ang tubig ng langit. Siya ang tunay na dakilang tao. Ang taas ng katayuan ni Don Mateo. Siguradong mahal ang mga yaman niya. May problema. Bakit problema ba? Kuya Marido! Suntukin siya! Ito pa rin. Bantayan ang Blue Mirror. Tagabantay ng buhay at kamatayan. Tagapag-ibat ng buhay at kamatayan. So sa taon ng patay ang matandang to. Di ako makagalaw. Nag-ensayo ako. Naging immortal na. Bakit ako nakabaon dito? Siya. Nabuhay si Don Mateo. Akin na ang itak! Manzano. Akin na! Nasaan ang mga apo ng Mateo? Naging immortal ang ninuno. Nasa rurok ng pakikidigma. Bakit walang nagbate? Pamilya Mateo? Wala na ang pamilya niyo! Sabi mong patay na ako. Sinong pwedeng pumatay sa akin? Di ko alam! Di ko alam! Tara! Ang dakila kong pamilya Mateo. Paano nawala sa sarat-sit taon? Buhay pa si Nina, pero malapit nang mamatay. Anong suot yan? Ito? Anong nangyayari? Tingnan mo hala. Di nakapagtataka na si Ate Isabel ay anak ng pamilya Tan. Isa siyang pambihirang henyo. May lakas na ng kalahati sa lamin ng katatagan. Malakas bang salamin ng katatagan? Siya mang antas sa landas ng mandirigma, pinakamataas ang unang antas, pinakamababa ang ikapitong antas. May 4 na yugto ang unang antas, pinakamababa ang katatagan, pinakamataas ang Diyos. Ilang tao ba ang di umabot sa unang antas habang buhay? Sa murang edad pa lang, nasa katatagan na si Ate Isabel, walang limitasyon ang tagumpay niya. Ang galing ni Ate! Anak ka ba ni Benji? Tito Mateo! Turuan niyo ko ng galaw! Tito Mateo! Turuan niyo ko ng galaw! 12 taon na ang lumipas. Naging ninuno na rin si Benji. Mamatay ka! Sigad ang unang paglalakbay, ingat! Benji, alang-alang sa pagiging maguro. Patawarin kita. Ate Hana, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Di manalo. Kukuha ng patalim, tunay ka bang lalaki? Isang dahon lang. Naipalayo ang patalim. Mas malakas siya sa akin. Bulaklak sa bundok. Pahagupi sa kahoy. Baka ito'y salamin ng langit? Sino ka?
Dala ang veterinaryo. Napakasamang paiwatig. Hanap ko ang tagapagmana ng pamilya Sarmiento. Di ko alam. Bahay ng pamilya Chuato, bakit hanapin ang tagapagmana ng pamilya Sarmiento dito? Mahina ang hininga niya. Nasa kama siya. Ako lang ang makakagamot. Sino ka? May sakit si Lola Mendoza. Sikreto lang ito ng pamilya. Paano niya nalaman? Don Mateo Sarmiento. Ama, lahat ng doktor sa Bayang Quinto ay tinawag na ito na ang huli. Wala akong paki. Hanapin lahat. Dapat mabuhay si Lola Sarmiento. Siya na lang ang tagapagmana ng pamilya Sarmiento. Ama, wala raw magagawa ang mga doktor. Baka ito na ang tadhana ni Lola Sarmiento. Hayaan na natin. Utos ni Lolo. Dapat mabuhay si Lola Sarmiento. Kundi, mawawala ako bilang pinuno. Ang tigas talaga ng ulo ni Lolo. Kahit may utang na loob siya kay matandang Sarmiento, binuhay ng pamilya Chua si Lola Sarmiento habang buhay. Tapos na dapat ang utang na loob. Tumigil ka. Huwag mo nang ulitin yan. Senyor, may tao po sa labas. Sabi niya, kaya niyang gamutin si Lola Mendoza. Si Don Mateo Sarmiento daw po. Nasaan siya? Ramon Chua, lumabas ka at harapin ako. Lapastangan! Ang kapal mong tawagin ng ama ko sa pangalan. Dinala mo ang veterinaryo. Tanggap ko ang parusa. Una, panloloko. Pangalawa, pagpapanggap na matandang Sarmiento at pantawag sa ama ko sa pangalan ay walang kapatawaran. Ama, Ang basurang to. Ako na ang bahala. Uy. ano nangyari? Di ko alam bakit bigla akong di makagalaw. Isang atake lang. Bakit? Ipapasya mong tandana? Ikaw ba ang libro ng katatagan? Young champion? Kahit si Senyorita Isabel ay kalahati lang ng libro ng katatagan. Don, baka malaki ang pinagmulan ng batang to. Binastos mo ako kanina. Kung ibang nandito, patay na sana. Dahil tinulungan niyo si Nina, di kita papatayin. Cynthia, Ayos ka lang? Ayos lang. Magaling ang young champion. Pero magpapasikat ka sa pamilyatan, wala kang respeto sa pamilyatan. Ani naman, dirigma. Hari kayo! ako si Espada ng Langit. Ang mga ito ang asa ng pamilyatan. Nasa rurok na sila ng katatagan. At matibay na parang kristal. Di kita kaya, pero mas malakas sila. Magpapasikat ka sa pamilyatan, tingnan mo kung saan ka nandito. Matalino si Ramon Tan, pero ang mga tagasunod niya ay tanga. Tumigil ka! Wala kang karapatang tawagin ng lola ko! Kuya Ramon, ipakita mo ang kinahinatnan ng manggulo sa pamilyatan. Senyorita Isabel, anong pinapanood mo? Ang seryoso mo? Video ng master na tumawid ng ilog sa dabi. Siya pa na yun! Senyorita, sino yun? At bakit ka ganyan katuwa? Isang biglang sumikat. Isang kabataang nakapagpabilib sa panahon, mukhang kasing edad ko lang. Pero may lakas ng antas ng langit. Ang pinakamalakas sa Maynala ay si Vincent Santos lang. Young champion, yang antas ng langit. Di pa narinig. Senyorita, baka mali lang nakita mo? Imposible! Di ako nagkamali. Nakadamit, hayop siya. Siya lang sa buong Maynala. Siya talaga yon. Ang tulad niya. Kung galitin siya ng pamilyatan, sa isang galaw lang niya, uubusin niya tayo. Senyorita, nandito na tayo. Senyorita, bumalik ka rin? May nanggugulo sa pamilyatan. Ano? Narhain mo ko, sino may ganang manggulo? Anin naman, dirigma. Ipakita niyo ang kapalit ng pagtanggi sa pamilyatan. Senyorita, Don, huwag magpadalos-talos. Paano kung kaya niyan iligtas si Lola Mateo? Iligtas daw. Isang manloloko na nagpapanggap na Don Mateo. Pwe, binabastos na tayo. Kung di tayo gadante, papatuloy pa ba tayo ng iba? Hay, anong hinihintay mo? Siyang naman, dirigma. Huwag na magbantay. Patayin siya ya! Nakapahamak.
Chico! Pag ginalit siya, ubusin ang pamilya Dan! Jimu, ako si Isabelta. Pangalan ng pamilya ta. Kahit anong nangyari kanina, hihingi ako ng tawad sa ngalan ng pamilya ta. Anong gusto mong bayad? Basta kaya namin. Sabihin mo lang. Ate, siyang sumugod dito. Bakit ka humihingi ng tawad sa manloloko? Dahil siya ay salamin ng langit. 60 taong bago umabot sa lihimang salamin ng langit. At daang-taong para sa langit. Mukha siyang 20 anyos lang. Paano magiging salamin ng langit? Senyorita Cynthia, hindi po gawa-gawa yan. Nakita ko ang kakayahan niya. Nakakatakot. Kung hindi dumating agad si Senyorita Isabel, baka naputol na ang ulo ko sa espadang yan. Ikaw ba ang babae na nakipaglaban sa plaza kanina? Ako po. Ako nga. Salamat po sa pagligtas niyo. Kundi baka patay o sugatan na ako. 美的怎疼啊，跑另起边去。 To, Senyorita, masamang balita po. Si Lola Mateo, tumuko ang bibig niya. Ano? Sabi ko nga, walang lunas. Di na pwedeng ipapaliban. Don, hayaan mo na siya. Lolo Benji. Ayos na. Bata. 6 na buwan nang walang malay si Lola Mateo. Ginamit na ang lahat ng mahal na gamot. Wala man lang siyang pulso. Tapos ikaw, isang patak na ulan lang. Ayos na? Don, saan mo ba nakuha ang manghuhula na to? Huwag nang magsalita. Ang galing ni Dr. Sison ay higit sa inaakala mo. Ang bata pa. Wala pang alam. Di ka karapat-dapat magsilbi sa akin. Manahimik ka, kundi puputulin ko ang dila mo! Desperado na talaga si Jenny Tan. Kumuha pa ng Dr. Sison. Pero sakto, pag namatay ang matandang yan, di ako masisisi. Tama ang doktor kanina. Sunog ang ugat ni Lola Mateo. Di mapapatay kahit 1,000 taong yelo. Isang patak ng ulan para gisingin si Lola Mateo. Kalokohan yan! Tingnan niyo! Sunog ang katawan. Kumuha ng tubig. Palamigin si Lola Mateo. Baka mamatay siya. Bilis! Gawin ang sabi ng doktor. Pag pinatay ang apoy, mamamatay talaga si Nina. Kalokohan! Sunog ang mga organo niya. Pag di natin pinalamig si Lola Mateo, masusunog ang mga organo niya. Isang patak ng tubig ng langit ang ginamit kong pananggalang sa puso niya. Ang liwanag, hindi basta-basta maawat. Kung papatayin ang liwanag ng tubig ng langit, pumasok ang lamig, mas mapapahamak siya. Huwag ka nang magpaka-epay. Tubig ng langit daw. Isa lang yung patak ng ulan. Pinaganda mo pang mahiwagang tubig. Sofia, paano kung totoo ang sinasabi niya? Ate, manloloko lang siya. Naniwala ka talaga sa kanya? Pero nakita ko mismo ang galing niya. Ate, magising ka nga. Tingnan mo si Lola Mateo na nasa kama. May tubig ng langit na. Pero si Don Mateo lang ang may ganyang kapangyarihan. Mukha lang siyang 20 plus anyos. Kahit bumangon man si Don Mateo, di siya magiging ganito kabata. Tatay ni Sofia, hula niyo lang yan. Hula niyo lang. Naniniwala ako sa kanya, tatay. Ang tigas ng ulo ni ate. Pakiusapan mo siya. Asasamba siya ng tago ng Mateo. Pero kung ganyan ang lakas niya, di kailangang gawing komplikado to. Cynthia, mas matalino ang ate mo. Kung ganyan siya karespeto kay Dr. Sison, siguradong may dahilan siya, kaya huwag ka na magpumilit. Kayo, hindi kayo naniniwala sa akin. Hintayin niyo na lang na mamatay si Lola Mateo dahil dito.
Gising na si Lolo Mateo! Ikaw. Ikaw. Lola Mateo, anong ginawa mo kay Lola Mateo? Gusto mo talagang patayin si Lola Mateo. Nag-iwan din ako ng enerhiya kay Nina. Igising din siya mamaya. Sa sitwasyon na to, niloloko mo pa kami. Sa nangyari ngayon, kung di ka mapapaliwanag, di ka makakaalis dito. Ako, si Don Mateo, sa buong buhay ko, ba't kailangan ko magpaliwanag? Bago siya magising, mananatili ako rito. Paggising niya, ipapunta mo siya sa akin. Teka lang. Gino, pagod na kayo sa biyahe. Magpalit muna kayo at magpahinga. Ipapahanda ko ang paliguan nyo. Mga tauhan, Don Tan, parang gusto mo akong pagpahinahin. Nakasuot ako ng damit panlibing, hindi talaga bagay. Mga walang silbi, di niyo ko mapigilan. Ako na mismo. Uy, Sofia, padalos-dalos ka. Madaling makakulo. Rain, ikaw na ang sumunod sa kanya. Tandaan, bago magising si Tito Mateo, huwag mo siyang galitin. Sige, bilis. Sana siya nga ang Don Mateo ng pamilya Mateo. Tito Mateo! Don Mateo, nahabol ko na kayo! Wala sila naniniwala! Bakit ikaw? Dahil hindi lang kayo magaling, niligtas niyo pa ako at totoo ang pag-aalala niyo kay Lola Mateo. Lahat ng palatandaan, kahit hindi kayo si Don Mateo, tiyak na may kaugnayan kayo. Mukhang di lahat ng inapo ni Benji ay tanga. Senyor, nandyan na ang palaruan, mga tagapagmana ng pamilya Tan ang nandoon. Pwede po bang turuan niyo sila? May oras pa bago dumating si Nina Mateo. Wala rin naman akong gagawin. Sasama na ako. Salamat sa inyo. Tara! Tunay na panganay ng ikatlong pamilyang Pamilya Dizon ang bilis matuto. 6 na buwan pa lang sa Pamilya Tan, ginagalingan na niya ang top elbow. 7 taon ako nag-aral, pumasok lang sa simula. Pero si Prince Gabriel, 6 na buwan lang, eksperto na. Noon, tinulungan tayo ng 4 na pamilya ni Don Mateo. Ngayon, huling pwesto ang Pamilya Tan. Baka tuluyan ng maalis sa 4 na pamilya. Kung may galing lang din, tulad ni Prince Gabriel, hindi sana aabot sa ganito ang Pamilya Tan. Isang henyo sa pakikidigmang, senyorito ko. Paano kayo makakabantay? Kaya kayo mabagal matuto. Ay dahil mali ang paraan nyo. Sa top elbow, balakang ang simula, sunod ang balikat, at iwas-iwas ang siko na parang latigo. Kung susundin niyo ang paraan ko, magiging eksperto rin tayo sa top elbow. Salamat, Prince Gabriel. Naintindihan ko na. Senyor, tama ba ang sinabi niya? Mali! Sobrang mali! Sino ka ba? Ang tapang mong sabihin. Bastos ang senyorito ko. Hey, Ako ang panganay ng pamilya Dizon, Gabriel Dizon.
Isabel, sino ang lalaking to? Siyang imbitado panauhin ng pamilya Tan. Sa baybay ng ginto, bata pa siya. Pero imbitadong panauhin na ng pamilya Tan, biro lang yan. Saan po kayo galing, senyorito? Hindi ko masasabi ang pagkatao niya. Pero mas mataas ang estado niya kaysa sa mga senyorito. Baka isa lang siyang manloloko. Isabel, mag-ingat ka. Baka maloko ka lang niya. Gabby, anong ginagawa mo? Hirap ko siyang napapunta rito para turuan ang mga tagapagmana ng pamilya Tan. Senyor? Senyor, walang alamong taong yan. Hindi niya alam ang totoong lakas mo. Sana ay huwag kayong magalit. Turuan niyo sana ang mga tagapagmana ng pamilya Tan. Hello, 100 anyos lang siya. Kahit henyo pa siya. Libro ng katatagan lang yan. Sa tingin ko, Leah, bakit mo siya tinatawag na senyor? Hindi lang ako. Pati tatay at lolo ko. Senyor ang tawag sa kanya. Sino ba talagang lalaking to? Ang taas ng tingin sa kanya ni Isabel. Magkababata kami ni Isabel. Halos 7 taon ko siyang nililigawan. Hindi kita hahayang. Ang tapang mo. Dahil ang taas ng tingin sa'yo ni Isabel, labanan mo kaya ako? Gabby, ang lakas mong yan. Ay parang langgam ng sa senyor. Ang tapang mo hamunin ng senyor. Subukan mo kung matapang ka. Huwag kang magtago sa likod ng senyor. Dahil naging guro ko si Lintan at iligtas ng pamilya Tan ang mga tagapagmana ko, kaya ako na ang magtuturo. Pero kung ako ang lalaban, parang nang aabuso na ako sa bata. Ikaw. Laban ka sa akin. Ako? Ikaw, manloloko. Addicted ka na ba sa papapanggap? Bakit di mo pinili ang isang talunan ko pa? Kanina, alam ko na ang kakayahan niya. Ordinaryo lang siya, hanggang antas ng 5 biyaya lang siya. Pinili mong kalaban ko ang basurang yan. Mas madaling humingi ka na lang ng tawad para di sayangin ang oras. Gino, tama si Prince Gabriel. 7 taon na akong naging sa'yo. Nagsisimula pa lang. Mali ang pinili mo. Bata, magtiwala ka. Huwag magpababa ng loob dahil sa kanya. Isang galaw lang. Talo na siya. Tama ang narinig mo. Ang talunang to, isang galaw lang. Matatalo ang senyorito? Marami na akong nakitang mayabang. Pero ikaw, ang pinakamatapang. Gusto ko ng mayabang. Pero dapat may ibubuga ka. Hihintayin kita rito. Sapat ang oras mo sa kanya. Kung di niya ako matalo sa isang galaw, luluhod at hihingi ng tawad. Gino, tungkol po to sa danggal nyo. Pumili na lang po kayo ng iba. Di ko po kaya. Sabi kong kaya mo. Kaya mo! Ang gabay ng Dino ay isang malaking pagkakataon. Dapat mong pahalagahan. Siga po. Ang unang siko ay isang sining ng lakas. Galaw ayon sa isip. Siko at kamao. Itungkol ang lakas sa isang punto. At saka lang saktan gamit ang siko. Ang mga sobrang galaw ay hindi na kailangan. Ganyan lang kadali. Ganyan lang kadali. Mag-ensayo ka at subukan sa laban. Ilang beses. Pero di ko alam kung bakit. Basta makita ko ang mga mata niya, panatag na ang loob ko. Sige, tara na. Tapos ka na. Atake na ako. Tara na. Matalo si Gabriel Dizon sa maikling oras. Imposible talaga yan. Dalubasa sa salamin ng katatagan si Prince Gabriel. Malaki ang agwat ng lakas nila. Huwag mag-alala, tinuruan ni Tito Mateo. Imposibleng matalo siya. Leah, tingnan mong mabuti. Sisirain ko mismo ang panluloko niya.
Yes! Ang kalmado! Yangdang! Diyos ko! Tama ba nakita ko? Talagang nanalo siya? Hindi lang basta panalo to. Malaking tagumpay to! Oo nga! Diyos ko! Tama ba nakita ko? Ako talaga ang gumawa ng bagong lahi. Sabi ko na sa'yo, siguradong panalo pag may bato ng senyor. Salamat sa gabay, senyor. Ang malaking tulong nyo, hinding-hindi ko malilimutan. Sa gabay ng senyor! Imposible! Espada ng katatagan ako! Antas ng 5 biyaya lang siya! Paano niya ako matatalo? Siguradong ginamit mo ang maruming taktika! Basehan lang ang antas. Walang pinakaiba ang antas ng 5 biyaya at katatagan kung tama ang paggamit ng lakas. Kaya ring talunin ang katatagan ng antas ng 9 na biyaya. Kalokohan! Mahigpit ang antas! Kahit pareho ang antas, mas malakas pa rin ang mas marunong! Wala ka man lang alam, nagpapanggap pang galubasa sa sining ng pakikidigma, sabihin mo, sino ka ba talaga? Anong pakay mo sa panduloko? Sa katangahan ng mga inapo, babagsak ang pamilya Dizon. Labastanan! Batang walang buwang! Ang lakas ng lobong siraan ang pamilya Dizon! Gabi, di ba gusto mong malaman kung sino siya? Sasabihin ko na sa inyo. Makinig kayong mabuti. Siya ang sikat na Don Mateo ng pamilya Mateo. Ano to? Hindi to bola, di ba? Imposible. Bola? Si Arroz si Matandang Sarmiento? Isabel. Nagkakamali ka ba ng gamot na yon? Naniniwala ka sa kalokohan na yan? Si Matandang Sarmiento ang pinakamalakas sa larangan ng martial arts noon. Isang pambihirang master na humanga sa lahat, pati ang lolo ko'y ginamit ang gabay ni Matandang Sarmiento para sa klasikong pamilya Zamora. Ngayon, may nagpapanggap na Matandang Sarmiento. Hindi ko alam kung saan galing ang batang to. At nagpapanggap na Matandang Sarmiento. Akala mo maniniwala ako? May maniniwala ba? Maniniwala ba ako? Baliw ka ba? Anong sinasabi mo? Bahala kayo kung maniniwala. Pati sa iba! Ang kapal mong magpanggap na Matandang Sarmiento. Ang pamilya Zamora ay di nagpapasa ko. Maliban kay Matandang Sarmiento, kusa akong susuko sa kanya. Siya ang pinakaginoo ko sa buhay. Sana lang ay nabuhay ako para makita si Matandang Sarmiento. Kung nakita ko sana siya, tatalikuran ko ang mundo at sambahin siya. Ngayon, ikaw naman noloko, nagpapanggap na Matandang Sarmiento? Gusto mong mamatay? Ngayon, ipaghihiganti ko ang langit. Papatayin ko ang hayop na to! Tigil! Wag! Tio Chua! Saktong dating mo! Nagpapanggap siyang Matandang Sarmiento? Nauto pa si Isabel kung di natin siya parurusahan. Nasaan ang dangan ng pamilya Chua? Nasaan ang tadhana ni Matandang Sarmiento? Senyorito Zamora, baka hindi yan ang katotohanan. Tio Chua, anong ibig mong sabihin? Baka talaga siya si Matandang Sarmiento. Napatunayan na namin ni Isabel. Kaya, wag mong galitin si Ginong del Rosario. Mag-sorry ka. Hindi ako magsasorry sa manloloko. Oo nga, tatay. Baliw na ba kayo? Di pa natin alam kung sino siya. Bakit magsusorry si Kuya Gabi sa kanya? May karapatan ba siya? Panganay siya ng pamilya Dizon. Oo nga. Kung magsusorry ako sa kanya, dapat totoong si Doña Mateo siya. Pero... Posible ba yun? Don! Senyorita Isabel! Senyorita Cynthia! Kising na si Lola Mateo! Narinig mo ba? Gising na si Lola Mateo. Malalaman din ang mga kasinungalingan mo. Paborito ni Don Mateo, si Lola Mateo. Malalaman niya agad kung totoo ka. Kung ikaw nga o hindi, malalaman din. Alang-alang kina Ruby at Isabel. Titisin ko na lang to. Tandaan mo, kapag napatunayan kong manloloko ka, uubusin kita sa buong pamilya.
Ang pwesto ng ninuno, bawal tumisan ng sinuman. Ang lakas ng loob niyang saktan ako! Papatayin kita! Nak! Prince Gabriel, Sofia, kumalma muna kayo. Tignan muna natin si Lola Mateo. Kung manloloko nga siya, huwag kayong mag-alala. Ako mismo ang gaganti para sa inyo. Tara! Ikaw! Mukhang malapit na akong mamatay. Napanaginipan ko pa si Lolo. Pero, bakit parang totoo ang panaginip na to? Lola! 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 Miss ko kayo! Lolo, ako na lang ang natitira sa pamilya Mateo. Nanghihina ako. Ang paghihiganti, wala na sa buhay na to. At di ko na maibabangon ang pamilya. Nakakahiya ako. Patawad, Lolo! Nakakahiya ako. Patawad, Lolo! Pag nakita mo si Lola Mateo, malalaman din ang totoo. Siguradong napakahirap ng kamatayan mo. Tama na. Sumunod ka sa akin. Kung ikaw nga. Lolo! Lolo! Nagpupugay po ang inyong suwel na apo, Nina Mateo. Ikaw ba talaga, Lolo? Di mahalaga ang damit o ang anyo. Ang taong mahal, gaano kahalaga. Lolo! Miss ka na ni Lola! Lolo, inaaway nila ako. Halika. Inaaway niya ako. Sino? Halika, paluin ko siya. Bastos! Mga hangal, lumuhod kayo sa dinudo! Mahal na ninuno, nagpupugay po kami, Enrique at Pamilya Tan. Siya ba talaga si Don Mateo? Patay tayo! Tapos na tayo. Ilang beses kitang pinigilan pero di ka nakinig. Ngayong ginalit mo si Don Mateo, paano mo ito malulutas? Mahal na Don Mateo, naging bulag po ako. Di ko kayo nakilala. Parusahan niyo po ako. Parusahan din po ako ni Nuno. Hindi ko sinadya ni Nuno, pero ang muling mabuhay at bumata ay napakabigat. Kaya di ako makapaniwala. Takot lang ako masira ang reputasyon nyo. Parusahan niyo po ako. Dahil sa kabutihan nyo at sa pagtanggap nyo kay Nina, kahit may kasalanan, ligtas kayo sa kamatayan. Pero kahit ligtas, may parusa pa rin. Lumuhod kayo sa bulwagan hanggang sa mapalagay ako. Salamat, Ninuno. Ha! Ang saya ng Pamilya Tan. Ba't nag-aalay kayo rito?
Alam na ng pamilya Santos, nasa bahay tan ang tanging apo ng Moreno. Sabi ng aming Don, dahil magkakapatid kayo, ayaw niya kayong ubusin. Putulin ang ulo ng apo ng Moreno at dalhin dito, kundi uubusin ang pamilya Tan. Sabihin mo, kaninong ulo ang puputulin? Sino ka ba? Bakit di kita nakita? Huwag nang magpakilala, langgam lang kayo. Di ko na kailangang marinig. Makinig kayong mabuti. Huling beses ko na to. Sa ikatlong araw, kaarawan ng pamilya Santos, dalhin ang ulo ng apo ng Moreno, kundi uubusin ang pamilya Tan! Mata! Lalaban ka sa akin! Na yun, tapos ka! Anong asonggala? Asonggala? Walang kwenta! Isa lang sa inyo ang mabubuhay. Sinong babalik para magbalita? Siya! Ako! Pinakayaw ko sa mga taksil. Umuwit sabihin sa bahay Santos, ihanda ang kabaong ng buong pamilya. Tatlong akyat sa Don Mateo! Ikaw! Ilang dekada din nagkita. Nalimutan mo na si Lolo. Lolo, 你能破开又能咋？ Ang maalalahanin ni Nina, tanda mo pa ang paborito kong itim na tsaa. Nina, sabihin mo, ang malakas kong pamilya, bakit hindi umabot ng 40 taon? Kasalanan to ng suway mong alagad na si Fernando Santos. Pagkalibing mo, patay sunod ang matitibay ng pamilya Mateo. Nang sumablay ang ikaibatso, pumasok sa bahay si Fernando Santos kasama ng mga tauhan. Fernando Santos, mabuti ang tatay ko sa'yo. Bakit? Nakayanan ng pamilya Mateo ang 20 taon dahil kay Don Mateo. Dapat nang palitan ang titulo ng pamilya Mateo ng Timog. Pero takot akong makaganti. Ang walang utang na loob na tulad mo. Ay, mapaparusahan din. Ikaw! Ang dami mong satsat. Matibay ang depensa ko. Lola, humiga ka rito. Kahit anong mangyari sa labas, huwag kang gagawa ng ingay. Ang dakilang bamboo, Mateo. Nagtatago sa bodega. Nakakawa.
Wala na ang pamilya Mu. Hindi na mapigilan. Si Wang Fulin na ang masusunod. Ang hayop na si Wang Fulin, pinaslang ang 72 na miyembro ng pamilya mo. Lang malaman, pinasalang din ni Wang Fulin ang mga magagaling na taga mo. Ang pagkawasak ng pamilya, tanda ko pa rin. Mula noon, nagsanay ako ng martial arts sa pamilya Chen. Pero ordinaryo lang ako. 60 taon bago nakuha ang Vajra Strength. Nang ubusin ni Wang Zimin ang pamilya mo, ginamit niya ang yaman ng pamilya mo para palakasin ang pamilya at naging pinakamalakas na tao sa mundo. Hangal po ako. Di ko na ipagiganti ang pamilya. Nagpapasensya po, Lolo. Swerte ng anak ko sa tulong. Limitado ang kakayahan mo. Kalahating buhay mong nagdusa. Nangyari lang to. Di kita sinisisi. Tumayo ka. Nayang bumalik ako. Pinyatawag ko kayo rito para sa negosyo. Sa ikatlong araw, sa kaarawan ni Wang Wenze, anong dapat gawin ng pamilya Chen? Sumira sa utang na loob si Wang Fulin, dapat kasama. Ngayong bumalik si Lolo, dapat ipagiganti ng pamilya Chen ang pamilya Wang. Tutol ako. Tuto ako! Ano sabi mo? Kito Ramon, tutol ka? Tama ang narinig mo. Tutol talaga ako. Payo ko, kumalma kayo. At pag-isipan kung tutulungan ba natin si Don Mateo. Tito Ramon, si Don Mateo yon, ang dakilang guro ng pamilya Tan. Kung hindi habil sa awa ni Don Mateo at pagturo sa 4 na lolo, wala sanang pamilya Tan na yon. Sa huli, problema ito ng pamilya Mateo. At hindi dapat pakialaman ng pamilya Tan. Tungkol sa utang na loob, niligtas natin si Lola Mateo ng ilang taon. Panatag na akong bayad na tayo. Tito Ramon, anong sinasabi mo? Dalubasa na sa langit si Fernando Santos at marami pang dalubasa sa pamilya Santos. Bumalik si Don Mateo matapos ang 60 taon. Paano niya labanan ng pamilya Santos mag-isa? Kung walang tulong ng pamilya Tan, paano maghihiganti si Don Mateo? Gusto mo bang hayaan si Don Mateo na mamatay? Alam mo kung gaano kalakas ang pamilya Santos? Hindi lang sa timog, kundi sa buong silangan, sila ang namunghuna. Paano tayo nalaban sa pamilya Santos? Wala tayong panama sa kanila. Paano tayo nalaban? Kahit pa, tulungan natin si Don Mateo nang walang pag-iisip. Ano na lang ang lakas ni Don Mateo? Kung mahina siya, magiging basura lang tayo sa laban. Nakita ko ang lakas niya na balena ng langit. Hindi ba sapat yun? Balena ng langit? Baka napapabangis lang siya. May alam akong lihim na paraan. Para mabata ulit sa pagtapon ng lakas na yung nasa 20 anyo si Don Mateo, kailangan maghinala na ginamit niya ito para mabuhay muli. Tiyak na hindi na ganun kalakas na yon. Imposible yan. Nakita ko mismo ang lakas niya. Hindi yun peke. Nakita mo mismo. Paano sila? Paano ko masisiguro na hindi ka lang nag-iimbento? Tay, magsalita ka naman. Kuya, hindi madali ang narating ng pamilya Tan. Huwag mo sirain ito sa panahon mo! Sa tingin ko, hintayin muna natin si tatay bago mag-usap. Sinong nagsabing kailangan ko ng tulong para maghiganti? Don Mateo, di ako takot. Makalaban ang pamilya Santos. Siguradong sinabi na sa inyo ni Lola Mateo, di madali ang pinagdaanan ng pamilya Tan. Ayaw naming dahil sa alitan nyo, masira ang 60 taong pagsisikap ng pamilya Tan.
Laging tatandaan ang utang na loob namin. Pero may hangganan din ito. Sinagip namin ang inyong tagapagbana ng may panganib. Nang 60 taon, bayad na ang utang na loob. Tontan, ano sa tingin mo? Si tatay? Pawi mo ang tulong, Don Mateo! Don Mateo, malaking bagay ito. Di ko pwedeng ipagsapalaran ng buong pamilya Tan. Sa tingin ko, hintayin muna natin si tatay bago magdesisyon. Don Mateo, wala kami masamang balak. Pasensya na po, pero makakaasa kayo. Tutulungan ko kayong maghiganti sa pamilya Santos. Ako rin. Kayo mga Tan ay nakakatuwa. Kailan ko sinabing kailangan ko ng tulong nyo? Ninuno, huwag po kayo magalit. Nagkamali lang po ang pamilya Tan. Hihingi po ako ng tawad sa inyo. Isabel Tan, sarilit mo lang kinakatawan mo. Di mo kinakatawan ang pamilya Tan. Wala kaming utang sa kanya. Di ako galit. At di ko kailangang magalit dahil kayo at ang pamilya Santos ay langgam lang sa akin. Madali ko kayong tapusin. Wilfredo Tang, anong karapatan mo sabihing langgam kami? Ngayon hindi. 60 taon na. Wala na ang pamilya Mateo. Hanggat buhay pa ako, si Don Mateo, di mawawala ang pamilya Mateo. Nakalimutan niyo bang ako muna si Don Mateo? Bago ka nagkaroon ng layunin, hindi ka ang nauna. Bago ako, si Don Mateo. Bilis, mas bilis pa. Hinihintay na tayo ng Donya. Pag nahuli tayo, buong pamilya natin ang mapapahamak. Opo, hihinto lang sa red light, ikot lang, nandyan na. Hindi pwede, di na ako makapaghintay. Ako na lang pupunta. Lolo Don, nakabalik na po kayo. Handa na po ang piging. Pang-welcome po sa inyo. Chito. Nasa ka ng bodega. Mas mahalaga makaharap ang Donya. Sunod na ang iba. Nasa bulwagan si Don Mateo. Pinag-uusapan ng puno ng pamilya at ni Tito kung tutulungan si Don Mateo laban sa pamilya Santos. Tutulungan? Opo. Masyado silang bilib sa sarili. Ubusin ng Donya ang pamilya Santos sa isang pitik lang nito. Na pala, anong tingin mo sa damit ko? May dumi ba rito? Wala po. Medyo may sira lang sa kwelyo. Mapapalit na ako agad. Walang puwang sa Donya ng kahit anong mali. Di ko mapigilang. Napaka-makapangyarihan! Gaano kalaki ang katayuan ni Don Mateo? Opo! Hanggat buhay pa si Don Mateo, di malilimutan ng pamilya Mateo. Nakalimutan niyo ba na si Don Mateo ang nauna? Bago ang pamilya Mateo. At hindi ang iba ang nauna. Bago kami na si Don Mateo. Iba talaga si Don Mateo. Napakabangis. Don Mateo, hindi po ayaw tumulong ang pamilya Tan. Malaking bagay ito. Hindi ko po kayang magdesisyon. Hintayin na lang po natin ang tatay ko. Buhay ng pamilya Tan ang nakataya. Kahit umuwi pa si tatay, di siya papayag. Mahalaga sa tatay ang pamana ng pamilya. Binuhos niya ang buong buhay niya para sa pamilya Tan. Papayag ba siya sa ganitong panganib? Anong kalokohan ang sinasabi niyo? Tay, sa wakas nandito na kayo. Kuhuli pa kayo, ubos na ang pamilya Tan. Mga pasaway, pababayaran niyo to. Hindi. Mahal na Donya, huli po ako. Patawad po, Donya. Ba't nakatunga nga? Lumuhod kayo. Mag-sorry kay Senyorito Soliman. Tay, 60 taon na. Dakilang pamilya natin. Ba't kayo basta luluhod? Tama si Kuya. Mataas ang posisyon nyo. Di mababa. Ba't kayo magpapakababa at basta luluhod? Mahimik! Donya, luluhod po ako. Di ko napaunlad ang mga anak. Patawad po, Donya. Benji, panahon na para ayusin ang tradisyon ng pamilya Tan. Sean at Charles, mga suwal kayo.
Binastos ang Donya. Pinapastakan ng Ninuyo. Malaking kasalanan. Mula ngayon, itatapon kayong dalawa at ang mga inapo nyo sa pamilya Tan. Tay, tunay niyo akong anak. Para lang sa isang tagalabas, papatalsikin niyo kami. Ano? Hoy! Wala ang Donya. Wala sana ang pamilya Tan. Ang sinumang binastos ang Donya ay tagalabas ng pamilya Tan. Sa malaking pamilya, para ipakita ang lakas ng pamilya Tan, kami lang ni Kuya ang kaya. Kung puro lang ang angka ni Kuya, di kayang buhatin ang pamilya Tan. Hey! Pag pinalayas nyo kami, mas lalo lang palalain ang sitwasyon. Mababawasan ang ranggo ng pamilya Tan at baka tuluyan ng bumagsak. Pag-isipan nyo po mabuti, sa 60 taong pamana at kay Don Mateo, alino ang mas mahalaga? Hayop! Ang tapang mong banggitin ang pangalan ng Donya. Sige! Matanda, huwag kang magsisi. Bilis! Tara! Tara, kuya! Benji, palayasin sila. Donya, tingnan nyo. Ayos ba sa inyo ang ginawa ko? Lin, dahil sinira ko ang pamilya Tan, galit ka ba sa akin? Hindi po. Tapat po ang puso ko. Sana tanggapin niyo, Donya. Tiwala ako. Dahil tinulungan niyo si Nina Mateo. Bibigyan ko kayo ng tsansa. Kung gaano kayo matututo ay depende sa tadhana niyo. Tara na. Tubig inagilo. Hangin ni bumasag ng bato. Ang lakas ng ninuno ay umabot na sa ganitong kalagim-lagim. Wala namang ganon. Para bumata ang ninuno, ubos na ang lakas niya. Hindi na siya ganon kalakas na yon. Wala kang alam. Di masukat ang lakas ng Donya. Tingnan mo ang lakas sa patak na yan. Kung matutunan mo ito, tiyak na aangat ka. Malala naman yan. Tay, di ba padalos-dalos kayong pinalaya sina kapatid? Ang bastos. Kung hindi dahil anak ko sila, binalibag ko na sila. Ipapabantay ba natin si Don Mateo sa pamilya Santos? Panganay, ikaw ang pinuno. Bakit ang hilig mong magalangan? Hindi. Pupunta rin sina Rain at Sofia para makita ang labanan ng mga magagaling. Magandang aral yun para sa kanila. Ate, di ka ba sasama? Para sana ko. Para makagulo lang. Ano? Bumalik si Mateo Sarmiento? Imposible yan! Senyorito, ayaw po nila maglabas ng lambat. Hindi lang bumalik si Mateo Sarmiento. Nagbanta pa siya. Nauubos yun ang pamilya Reyes sa handaan bukas. Sige, alam ko na. Umalis ka na. Ama, paano na to? Bumalik si Mateo Sarmiento. Ubos natin ang pamilya niya noon. Bumalik siya para maghigante. Siguradong uubusin niya tayo. Nandito ako. Ba't ka natataranta? Ama, paano di matataranta? Siya si Mateo Sarmiento! Anong silbi ni Mateo Sarmiento? Nasa antas ng makalangit na lakas lang siya noon. Matagal na akong nasa antas ng makalangit na lakas at may natutunan ako kamakailan. Malapit na akong maabot ang antas ng banal na lakas. Paglabas ko, tiyak na aabot ako sa antas ng banal na lakas. Pag naabot ang antas ng banal na lakas, ikaw na ang masusunod sa buong silangang bayan. Kahit ang puno ng bayan ay magpapakumbaba sa'yo. Sabi ng lahat, hawak ni Mateo Sarmiento ang lakas ng 100 taon. Takot ang langit sa talento ni Mateo Sarmiento. Sa loob na 100 taon, walang magiging henyo. 60 taon pa lang ang lumipas. Bukas na ang 5 pinakamataas na antas.
sa pagitan namin ni Mateo Sarmiento. Sino ba talaga ang henyo? Siyempre, ikaw po. Don, nandyan po sa labas ang emissary ng pamilya Chua. Sa Pamilya Reyes. May ganapa siyang magpadala. Paliin ang binti nila. Tapos, malayas ito. Teka, balita ko bumalik si Lin Chua. Baka asawa siya ng pamilya Chua. At gusto lang siyang suriin. Oh. Gusto ko pong makita ang puno ng Pamilya Reyes. Pasok ka! Nasaan ang ulo ng tagapagmana ng Pamilya Guerrero? Maestro Pangilinan, di ko kasalanan to. Si Mateo Sarmiento ang dapat sisihin. Dahil lang kay Mateo Sarmiento, nilayas niyo ang dalawang yon. Naggalit ang dalawang yon, kaya sila lumapit. Noong nag-aral kami sa ilalim ni Don Mateo, si Linus Tan ang pinakamatanga. Ngayon, para sa isang taong walang kwenta, itatapon niya ang pamilya. Maling katapatan. Tama si Don Santos. Masyadong nakukulangan si tatay, kaya ang pamilya Tan ay naging pinakamababa. Kung tanggapin kami ni Don Santos, susuporta kami sa Pamilya Santos at magiging Santos na rin. Kahit sariling apelido kayang isuko, ang kapal na mukha niyo! Si Linus Tan ang unang umiwan sa amin. Isang apelido lang. Ayaw ko na! Ang Pamilya Santos ay di humihingi ng awa dahil sumusuporta kayo. Ipakita nyo ang halaga nyo. Don Santos, alam kong lakas ni Don Mateo ngayon. Anong lakas ba talaga ni Don Mateo? Pagbalik ni Don Mateo, bumalik sa pagkabata. Anong antas ba ng pagkabata para magawa to? Yang Don Santos, huwag mag-alala. Sa mundong ito, may lihim na paraan para mawala ang lakas, bumata, at muling mabuhay. Kahit kahanga-hanga ito, may malaking kahinaan ito. Nasisira ang dantian at di na makapag-ensayo. Puro hitsura na lang si Don Mateo ngayon. Baka wala pa siyang unang antas ng lakas. Pwede niyo bang ipangako na totoo yan? Siguradong totoo! Kung may kasinungalingan, panagutin niyo ang buong pamilya ko! Don Mateo, Akala ko nang mabuhay ka ulit. May malaking kakayahan ka na. Yun pala para lang mabuhay ng takot. sa handaan ni Enzo, kung susubukan ni Don Mateo, babalik ko. Uy, si Gitara, upo kayo, kain na. Libra ka. Wala yon. Yangdang, malapit nang magsimula ang handaan. Wala pa rin si Don Mateo. Tingin ko takot siyang pumunta. Wala naman siyang silbi. Sa harap lang ng uto-uto nating tatay. Kaya siya nagmamalaki at nagmamalabis. Kung manggugulo siya sa Pamilya Santos, hahanapin ba niya ang kamatayan? Tito Ramon, Tito, sumusobra na kayo. Di nyo lang binastos si Don Mateo. Binastos nyo pa si Lolo. Hoy, huwag mo kaming tawagin ganyan. Binigyan na kami ni Don Santos ng apelido. Taga-Pamilya Santos na kami. Binago nyo pang apelido nyo? Wala kayong hiya. Hiya? Pinabayaan niyo pamilya niyo para kay Don Mateo. Kayo ang walang hiya. Taksil! Walang utang na loob! Pagdating ni Don Mateo, tatapusan niya na! Panganay kong pamangkin! Inosente ka ba? Utang nga ka lang! Di mo pa ba napapansin? Ginamit lang ni Don Mateo ang tapat na pagtitiwala ni Linus Tan para magyabang sa Pamilya Tan. Akala mo ba ang lakas ni Don Mateo para manggulo sa handaan ni Don Santos? Bulaklak sa bundok, yelo mula sa tubig. Di nyo alam ang kakilakilabot na lakas ni Don Mateo.
Tiwala ka sa lakas ni Don Mateo. Tanong ko lang, Kuya Hayo, nagsimula na? Asan si Don Mateo? Pamilya Mateo, nandito si Don Mateo! Don Mateo! Anong ibig sabihin? Sa araw na to, katapusan mo na. Si Don Mateo ba ang ninunong nagbantay sa timog ng Santaon? Di ba patay na ang ninuno natin? Nabuhay ba siya muli? Nabuhay muli? At pumataw? Ganito na ba kalakas si Don Mateo? Huwag kayong matakot sa kanya, kahit siya ang ninuno. Si Don Mateo, ginamit niya ang lihim na paraan para bumata. At mabuhay muli, pero may malaking kahinaan ito. Hindi na siya makakapag-ensayo. Kaya ang nasa harap nyo ay isang walang laman, walang kahit anong lakas. Don Mateo. Balak mong patayin si Yang Don Santos? Si Don Mateo, ang tangang tatay ko. Pinagtatanggol ka niya. Akala mo ninunyo ka? Mga kuya, seryoso siya. Akala mo ba papatayin niya ako? Akala ko ba siyang papatayin niya? Tawa lang kayo. Galit na si Don Mateo. Makikita niyo mamaya. Pamangkin, matigas talaga ang ulo mo. Kung ganon, ipapakita ko sa'yo kung may binatbat ba si Don Mateo. Yang Don, papatayin ko si Don Mateo para tapusin ang pamilya Mateo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Salamat! Di ko inakala na mamamatay sa kamay ko si Don Mateo. Binabati kita, Yang Don Santos. Wala nang mali akala mo yun. Anong ginagawa mo? Patayin mo na siya. Di ko alam ang bagay na yan. Alam mo ba, nadi ko to. Kaya... Anong nangyari sa kanya? Di ba sabi mo, wala siyang lakas at balewala lang siya? Tama, niluyuan niya ang lakas para magbalik-bata. Dapat wala na siyang buhay at parang bangkay na lang. Eh, bakit ganyan siya? Kaya ba patayin ang halos banal na lakas kahit walang lakas? Alam ko na, senyorito. Kahit wala ng lakas si Don Mateo Sarmiento, isa pa rin siyang dakilang pinuno noon. Kahit wala na siyang lakas, nandyan pa rin ang presensya niya. Senyorito, huy, huwag mag-alala. Ang atake niyon, di niya magagawa ulit. Baka di niya kaya. Sa tingin ko, yun na ang huli niyang atake para lang magpabida. Sige, kung ganun, patayin mo siya. Mababa ang antas ko. Paano ko kukunin ang karangalan mo? Tingnan nyo, kung ako ang pumatay kay Don Mateo Sarmiento at kumalat ito sa buong timog na rehiyon, iba ako ang masisikat. Ikaw ang Senyorito Reyes na magmamana sa pamilya Reyes. Kung ikaw ang pumatay kay Don Mateo Sarmiento, sisikat ang pangalan mo sa buong timog na rehiyon. May punto ka! Mateo Sarmiento! Di ba gusto mo kong patayin? Bibigyan kita ng tsansa. Ito ang espada ko. Tatalunin kita! Hey! Senyorito Reyes, ang saya ninyong paglaruan siya. Pwede niyo siyang tapusin sa isang galaw lang? Gusto niyo pang ipahiya bago patayin? Ate,
Hintayin natin ang tamang oras. Pag naging delikado, ililigtas natin si Matandang Sarmiento. Maria, huwag mag-alala. Di kailangan ng tulong natin si Matandang Moreno. Ate, mali ka. Pinapunta tayo ni Lolo para tulungan si Matandang Moreno para di siya masugatan. Ana, pinapunta tayo ni Lolo para bigyan tayo ng tsansa na matuto kay Matandang Sarmiento. Ina, kita kausapin. Di mo ililigtas. Ililigtas ko! Tama. Gusto mo mamatay. Bilis! 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 Nasa rurok ng lakas si Vincent. Namatay lang sa isang salita ni Matandang Sarmiento. Sinabi ko na sa'yo, di mo maisip ang lakas ni Matandang Sarmiento. Patay na si Senyorito Reyes. Pag nagalit si Don Fernando Reyes, walang mabubuhay. Pinagalitan niyo ang pamilya Reyes. Magiging madugo ang buong tibok na rehiyon. Kaya mo bang panagutan to? Kayong nataksil. At kumampi sa masama. Bakit niyan si Matandang Sarmiento ang sinisisi niyo? Ano mo? Sa mundong ito, lakas ang batas! Nakita niyo ba ang lakas ni Don Fernando Reyes? Nasa antas ng pinakamataas na lakas lang ang mga Diyos. Pero halos nasa rurok na si Don Fernando Reyes. Paminoon na pag nasa antas ng banal na lakas. Panalo ba ang tao sa langit? Alam ko lang, dapat magpasalamat sa buhay. Kung wala si Matandang Sarmiento, wala sana tayo ngayon. Kahit nasa antas ng banal na lakas si Don Fernando Reyes, paniko pa rin si Matandang Sarmiento. Di takot sa makapangyarihan at may paninindigan. May 60 taon pa ang pamilya Chua dahil sa'yo. Patay din ang tagapagsimula. Naghahanap lang ng kamatayan. Si Ramon Henry ang kumilos. Di pa oras ng kamatayan mo. Umuwi ka at sabihin kay Doña Reyes. Lulang patay sa paligsahan ng Reyes. Don Mateo, pag di mo ako pinatay, pagsisisihan mo to. Don Mateo, bakit mo siya hinayaan umalis? Di ba't parang hinayaan mo ang tigre? Anong tigre? Sa harap ni Don Mateo, lahat sila'y kaaway. Sosangkang ng nangapi ni Fernando Santos ang pamilya Mateo. Huwag mag-alala, di ko siya papatayin agad. Bihira lang to, ang tagal lang madilim. Bago sumikat ang araw, dapat may hangin na dumaan. Tara, balik na't hintayin ang hangin. Tala na. Pwede bang tumigil ka muna? Nahihilo ako. Pumunta ang dalawang apo mo sa patibong. Pero wala ka man lang inaatupag. Nandiyan si Donya. Bakit ako mag-aalala? Hey, nandyan si Donya. Di mamatay sina Hana at Sofia. Pero ang anak mo... Anong sabi mo? Wala, ate. Pinupuri lang kita. Matagal ka na sigurong puno ng pamilya. Di mo na alam kung sino ang mas mataas? Naku, tay. Huwag mo ko sisihin. Nagpanik lang ako. Sige na, wala akong oras sa'yo. May seryosong sasabihin pa ako. Anong mas mahalaga pa sa aking ina? Naisip ko lang, ipapakasal ba si Isabel sa kapitan? Ano ka mo? Te, 20s pa lang si Isabel. Matagal nang patay si Don Mateo. Ipapakasal mo si Isabel sa matanda? Masyadong bata. Pakinggan niyo ko. Napansin niyo ba? May gusto si Isabel kay Donya? Sa bagay, parang ganun nga. Nakabalik na si Donya. Dapat magpatuloy ang pamilya Mateo. Pero hindi kaya ng kalagayan ni Nina. Iba si Donya. Pumata siya at naging malakas. At may mabuting puso. Di ba't magandang tadhana to?
Tama ang tatay mo. Matanda na ako. Di ko na kaya. Di pwede maging pabaya ang Lola Mateo. Dapat seryoso at maunawain. Magaling sa pakikidigma. Maganda. At kilala natin siya. Mapagkakatiwalaan. Kung ganon, si Isabel talaga ang pinakabagay. Kung papakasalan ni Isabel si Donya, ang tagumpay niya ay tagumpay nating lahat. Tiyak na magiging pinakadakila ang pamilya Tan. Ay, kahit pumayag ako. At pumayag din si Isabel, depende pa rin kay Don Mateo. Gawin na natin ang tuluyan. Sa ugali ni Donya, mapipilitan siyang pumayag. Gusto mo ba? Anong ibig mong sabihin? Baka magalit si Donya sa ginawa natin. Pero para magpatuloy ang pamilya Mateo, payag ako. Wala. Naku, Isabel, Sofia, nakauwi na kayo. Wala kayong nasaktan? Tay, nandyan si Ninuno. Paano kami masasaktan? Kaso di niya nakita. Isang salita lang ni Doña Mateo, patay na si Vincent Santos. Ang galing talaga! Sofia, sinabi ko na sa'yo. Napakalakas ni Ninuno. Naniniwala ka na ba? Isabel, halika rito. May sasabihin ako. Tay, ano yon? Ang lihim? Kailangan pang isarang pinto? Hana, sabihin mo sa akin. Gusto mo ba si Doña Mateo? Tay, anong sinasabi mo? Imposible magustuhan niya ako. Ganyan din ang sabi ng lolo mo. Ipapakasal ka raw niya kay Doña Mendoza. Ano? Pero malayo ang agwat ng lakas namin. Pwede ba yon? Sa lolo mo, basta gusto niya. Kaya niya yan. Huling tanong ko na. Gusto mo ba talaga si Doña Mateo? Nakuha mo! Magtatrabaho ba to? Parang di pa rin ako kampante. Pulbos ng pagkalito to. Walang kulay at amoy. Isang dosis lang, mag-iinit ang katawan. Kahit si Donya di makakapigil. Uy. Pagising ni Don Mateo, di ba tayo parusahan niya? Wala kang alam. Para to sa kinabukasan ng pamilya Tan. Para kay Isabel. Isipin mo, pag nagkatotoo na, di na magdurusa si Isabel at magpapatuloy ang pamilya Tan. Tsaka, pinasali rin natin si Nina Mateo, may kalahok na tagapagmana ng pamilya Mateo. Magigising ba si Donya? Nakabalik na si Donya. Di pa tayo nakakaganti. Bakit may handaan na kayo? Panalo si Donya sa unang laban. Di ba dapat magsaya? Magsaya tayo. Tara, libre ko! Bumalik na ang hari. Panalo agad. Tagay ni Lintan kay Donya. Tara, Donya, sasalin ko pa. Walang uwi hanggat di lasing.
로시떤 나 ganyan ka pa rin. General, nandito na. Magpahinga po kayo ngayong gabi. Kung matutuloy to. May tagapagmanana ang mga karpintero. Payong ng pagkalito. Tingnan natin kung anong galaw nyo. Lolo Chuo, ako. Lingtas. Di ba sabi mo di kaya na ni Nuno ang pulbos ng pagkalito? Mukhang galit na galit siya. Tama na ang dadal. Pasok na tayo! Donya, bakit nandito si Hana Mateo sa kwarto nyo? Kapitan, para lang magpatuloy ang pamilya Mateo. Mabuti ang intensyon ko. Mabuti? Napakabuti mong disipulo. Gusto mo ang sarili mong apo at aayat sa kama ng guru mo? Gusto ko lang maging guru mo. Pero gusto mong maging lolo ko. Tumawa ka pa. Lumuhod ka dyan hanggang mamatay ka. Tita, maawa po kayo. Malala rin ang ginawa ni Marian Mateo. Ikaw, hindi lang ako ang dapat sisihin. Oo nga, kasabot ka rin dito. Lolo, wala na po akong magawa. Matanda na po ako at di na makapagkaanak. Kaya kayo na po ang mapapatuloy ng pamilya Mateo. Kalukuhan, kayong dalawa. At ikaw, lumuhod dyan at mag-isip-isip kayo. To Mateo. Tapat po ako sa inyo. Nakakatawa. Kasalanan mo to. Di natagumpay. At pinaparusahan pa tayo. Hay naku, sa tingin ko, may pag-asa pa to. Nag-iisip ang punong guro, di ka pwedeng pumasok. Mahalaga to, malaking gulo pag naabala. Tabi-tabi, tigil, bawa kang gumasok. Punong guro, pabaya po ako. Nakapasok siya! Hay naku, anong silbi mo? Naputo ng pag-iisip ko. May ibang kayo na humihingi ng pera. Sige! Senyorito Guanzon, siya! Ulitin mo ang sinabi mo! Sa handaan mayon, nagdala ng kampanang humingi ng buhay si Don Mateo. Isang salita lang, patay ang Vincent hayop. Mamatay ka. Winston, bakit mo ko iniwan na yon? Nasaan ang bangkay? Dinala ko na. Ipapadala ko na. Hindi. Wag. Malapit na. Di pwedeng masira. Baka masayang lang. Papayag ba akong mamatay si Vincent? To Mateo. Pinatay mo anak ko. Babayaran mo to. Sa pagsubok ng immortal, sa oras ng kamatayan, dudurugin at susunugin ang kalansay. Chester! May sasabihin daw si Don Mateo sa'yo. Anong sabi niya? Kuya, pinatay mo ang 72 katao ng pamilya Mateo noon. Ngayon? Papatayin niya ang 720 katao ng pamilya Santos.
Ang tapan mo, Mateo! Akala ba ni Don Mateo ay 60 taon na ang nakalipas? Utos ko sa templo ng Mandirigma. Ilabas ang lahat ng piling tauhan. Wasakin ang lahat ng dojo ng pamilya Tan. At ubusin ang lahat ng pamilyang kakampi ni Don Mateo. Gulong-guro ng templo. Organisasyon ng Panggulo ng Silangan, ang templo ng kaluluwa. Mga senyor lang ang pwedeng mag-utos. Akala mo ba? Wala lang ba ang pamilya Santos sa loob ng ilang dekada? Kahit senyor, luluhod sa harap ko, tatawag akong Don! Di ko akalain na may ganyang impluwensya si Chester Miranda. Nayong kumilos ang templo ng kaluluwa. Kahit pa si Don Mateo ng ulap, hindi na niya ito mapipigilan. Don Mateo, bago ka maging immortal, gusto kong makita mo mismo na mamatay isa-isa ang lahat ng mahal mo sa buhay. Trader Chua! Isa kang trader. Bakit ka nandito? Siyempre, para tapusin kayo! Dami mong satsat! Lobang! Kumalma! Bakit ba ang mapatagas sandatahang kaluluwa sa tindi ng sitwasyon ay ang daldal pa rin? Sa ginagawa mo, di ka palalampasin ng matatanda ko. Siya? Paglabas ng matatanda sa palasyo ng pamilya Reyes, siya naman ang susunod na mamatay. Naku, kagalang-galang, nagsorry na po kami. Hanggang kailan pa kayo magagalit? Bakit? May reklamo ka? Hindi po, wala po akong ganung balak. Pero kung lagi kayong nakasimangot, hindi po maganda. Simula bata pa, pasaway ka na. Ngayong matanda, wala ka ng moto. Ang laki ng agwat namin ng apo mo. Anong iniisip mo? Tungkol po sa matandang Mariano. Hindi lang po tatay ko ang may sala. May sala rin po ako. Bilang pinuno, laging nag-aalangan, wala kang dating ng isang pinuno. Mas magaling pa, tatay mo. Lolo! Manahimik! Sabi ko pa naman mga tanga ang pamilya Chua. Di ko inasahang mga tanga rin ang mga tagapagmana ko. Masama to! Masama to! Anong problema nyo? Ang lungkot nyo ah. Karit na naman ba sa inyo ang matatanda? Anong sasabihin mo? Sabihin mo na, huwag ka nang magsatsat. Pinapatay ang mga pamilya Chua na nasa labas. Hanggang ngayon, 7 na ang pinatay. Ano? Sinong may ka nang pumatay sa pamilya Chua? Hello? Pinuno, lumabas lahat ng sandatahang tagapagtanggol. Winasak lahat ng mga dula ang labas ng pamilya Chua. Katapusan na ng pamilya Chua. Ano? Ama, anong nangyari? Bakit ka nag-aalala? Lahat ng sandatahang kaluluwa. Sa labas ng pamilya Chua, pinatay ang lahat ng silid-aral. Gusto ba nilang ubusin ang pamilya Chua? Di ba sakop ng puno ng bayan ang sandatahang kaluluwa? May ginawa ba ang pamilya Chua para galitin ang puno ng bayan? Di mo ba napapansin? Gawa to ng matandang si Don Fernando Reyes. Namatay yung anak niya sa handaan. Di niya kaya ang kagalang-galang, kaya tayo ang pinuntirya. Gusto niyang ubusin ang pamilya Chua. Pero ang sandatahang kaluluwa ay kayang gamitin lang ng pinuno ng lungsod. Di naman pinuno ng lungsod si Don Fernando Reyes. Paano niya nakuha ang sandatahang kaluluwa? Malakas ang pamilya Reyes at malawak ang impluensya. Pati na ang lakas ni Don Fernando Reyes sa antas ng makalangit na lakas. Kahit pa pinuno ng lungsod ang makaharap niya, kailangan pa rin yumuko. Mukhang pinuno ng lungsod ang namumuno sa lungsod ng Bayang Ginto. Pero si Don Fernando Reyes talaga ang hari rito. Baka pribadong hukbo na ng pamilya Reyes ang sandatahang kaluluwa. Paano na tayo? Kapag kumilos ang sandatahang kaluluwa, walang tatalo! Ba't matatakot? Lumaban na lang tayo hanggang dulo. May kagalang-galang pa tayo. Malakas ang sandatahang kaluluwa at espesyal sila. Di pa natin alam kung kaya ba nating labanan sila. Pag lumaban tayo sa sandatahang kaluluwa, baka ito rin tayong taksil sa bayan.
Sa oras na yon, mananagot tayo sa iba pang pamilya sa lungsod ng Bayang Ginto. Kahit gaano pa kalakas si Don Mateo Sarmiento, di niya kayang labanan ang pulo ng bayan. Wala na ba tayong ibang paraan? Maliban kung protektahan tayo ng bantay ng dragon. Ama, ano ba ang bantay ng dragon? Pribadong hukbo ng puno ng bayan, ang bantay ng dragon, tahimik silang kumilos at nagmamanman sa buong bayan. Kahit ang sandatahang kaluluwa susunod sa bantay ng dragon, pero bantay ng dragon ay susunod lang sa puno ng bayan. Kaya pareho lang ang lapitan sila o ang puno ng bayan. Mukhang katapusan na ng pamilya Chua. Bantay ng dragon lang ba yan? Halika rito. Dali ng panyo na to sa punong bantay ng dragon. Tutulungan ka niya. Isang panyo? Para humingi ng tulong sa commander ng Bantay Agila, Dang Mateo, paano? Di ka naniniwala? Hindi naman, pero... Pero Don Mateo, kung pangalawa ka sa mundo, walang magiging unang makakapantay sa'yo. Pero, ang Bantay Agila ay wala sa mundo. Ang sikat nyo sa kanila. Kung may Jado token ka man lang, baka pwede pa. Pero panyo, puro lalaki ang Bantay Agila, mga matitigas na lalaki. Sinong gagamit ng panyo? Sinong mag-aakala na ang commander ng Bantay Agila isang babae? Kahit paano, medyo maganda rin ang babaeng to. Clarice Reyes, kung gusto mo mabuhay, samahan mo kaming magkapatid. Pag binigyan mo kami, baka isipin pa namin na iligtas ka. Asaka, kahit mamatay ako, hindi ko kayo hahayaang makamit yan. Kahit hindi ka pumayag, ayos lang. Pag pinatay ka namin, pwede ka pa rin gawing mainit. Ikaw! Tahimik ka na. Gagamutin kita. Di ba tinanggihan mo ko? Bakit mo ko niligtas? Magaling ka sa martial arts. Sayang kung mamatay. Ayos na, teka. Kailangan kong suklian to. Kunin mo tong panyo. Pag may problema, puntahan mo ang Bantay ng Gubat. Tutulungan kita. Kailangan ba ng tulong ng kapatiran ng Moreno at Kanyon? Oy! Ito na lang ang paraan para iligtas ang pamilya de Santos. Bahala ka kung maniniwala ka. Naniniwala ako. Kahit anong sabihin ni Lolo Mateo, maniniwala ako. Ate, hindi to tungkol sa pagkakatiwalaan. Taon na nawawala si Lolang Matanda. Patay na ang mga kasabayan niya. Kahit totoo man ang sinabi ni Lolong Matanda, baka patay na rin ang punong henera ng Bantay Diwa. May iba ka pa bang paraan? Tay, gusto kong humingi ng tulong sa Bantay Gubat. Ay, wala nang ibang paraan. Hindi pwede. Nahihirapan na tayo sa bulwagan ng Mandirigma. Kung kagalit pa natin ang Bantay Gubat, tiyak na babagsak ang pamilyang Tan. Tiwala ko kay kagalang-galang na. Umalis ka na agad, Enrique Henares. Siguraduhing makuha ang Bantay Libingan. Opo? Sasama ako! Ate, hintayin mo ako! Ay. Sana, oo, sinabi ni Lolang Matanda. Ate, doon ang Bantay Agila, hindi pa huli ang lahat para bumalik. Ate, hindi pwedeng basta magtiwala dahil si Don Mateo siya. Kahit gaano pa katindi si Don Mateo, tauhan ng Pangulo ng Silangan ng Bantay Agila, may kapangyarihan silang hulihin kahit walang utos. Posible kaya makipag-ugnayan si Don Mateo sa commander ng Bantay Agila? Sofia, di mo alam ang lakas ni Don Mateo? Higit pa sa inaakala mo ang lakas niya. Bilang Bantay Agila,
Baka kilala rin siya ng Pangulo ng Silangan. Patay, numuning na talaga si ate kay Don Mateo. Sino yan? Eksena ng Bantay Agila ngayon, bawal ang tagalabas. Umalis na kayo. Mula kami sa pamilya Tan. Lais naming makita ang komando ng Bantay Agila. Pakisabi po sa kanya. Mga hamak na mandirigma kayong makaharang makita ang commander. May karapatan ba kayong makipag-usap sa kanya? Humahimik. Ganito bang tinuro kong trato sa mga tao? Colonel Reyes, sino sila? Colonel Reyes, mula sila sa pamilya Tan. Gusto silang makita ng commander. Nandito ba yon, ang lolong general at kasama ng commander? Di sila makakausap? Umalis na kayo! Teka, Colonel Reyes, sandali lang. Tingnan niyo po ito. Sabi ko na nga ba, di gagana. Saan galing ang panyo na to? Bigay po ito sa amin ni Don Mateo Sarmiento. Matandang Sarmiento ng pamilya Sarmiento. Sabi niya, makikita namin ang general sa pamamagitan ng panyo. Gagamitin niyo ang panyong ito para makulaw ang general sa kampo ng Bantay ng Dragon. Pinagtatawanan niyo ba kaming mga Bantay ng Dragon na hindi tunay na lalaki? Hindi po, wala po akong ganyang bala. Tingnan niyo po. Bigay po ito sa amin ni Don Mateo Sarmiento. Matandang Sarmiento ng pamilya Sarmiento. Mag-isip naman kayo ng mas matinong kwento. Patay na si Don Mateo Sarmiento nang higit 60 taon na. Sabi mo, bigay niya to. Buhay na ba siya ulit? Opo, bumangon siya mula sa kamatayan at bumata pa siya. At nasa pamilya Chua kami ngayon. Pumangon sa kamatayan at pumata. Bakit di mo nalang sabihin? Nalagpasan ni Mateo Sarmiento ang antas ng banal na lakas at naging santo. Kahit ganon, mababa pa sa manloloko ang mga kwento nyo. Bantay, huliin sila! Nanggahas si General Chua ng Bayang Tubig na kalabanin ang Bantay ng Dragon. Walang kasing kasalanan. Pinahamak tayo ni Matandang Sarmiento. Komandante Season, tingnan niyo po, baka kulang po ang otoridad niyo at di niyo alam. Ipaalam niyo po sa General. Siguradong alam niya to. Patay na kayo, pero nagsisisi pa na kulang ang autoridad ko. Sige, punitin ko tong panyo sa hangap mo. Para tapusin ang gulo. Gusto mo? Antonio Santos! Mahirap palang punitin to. Kunin ang gunting. Tigil! Higo! Mia Reyes, gusto mo ba magrebelde? Commander, inayos ko po ang kaso ng panduloko. Pasensyo na po! Tumahimik ka. Di mo man lang nakilala ang tanda ng lolong general? Wala kang utak. Tanda ng lolong general? Sino ang may hawak ng panyo? Dalhin mo ako para makipagkita. Makipagkita? Bilang commander ng Bantay Agila, bukod sa Pangulo ng Silangan, sino pa ang harapin mo? Sangga, kahit ang Pangulo ng Silangan ay nagbibigay dalang sa may-ari nito, ang tapang mong bastusin siya. Kahit ang Pangulo ng Silangan ay nagbibigay galaw sa kanya! Mga senyorita, naging bulag ako kanina. Maging maunawain kayo! Maawa kayo sa akin! Donya, wala kang kawala. Magpakamatay ka para mailigtas mo ang pamilya mo. Kayo, ako si Marilo Reyes, komanda ng Bantay Agila. Saan niyo nakuha ang panyo ito? Bigay ito ni Don Mateo ng pamilya Mateo. Sumugod ang templo ng mandirigma, di kayo ng pamilya Tan. Sabi ni Don Mateo, kung dadalhin ko ang panyo, ililigtas ang pamilya Tan. Si Don Mateo nga talaga. Ang panyo ay si Don Mateo. Magpapadala ng Bantay Agila. Ilan ang gusto niyong ipatawag? Ilan ba ang pwedeng ipatawag? Sa panyong ito, susunod ang Bantay Agila. Kita mo, kaya ko niloko ni Don Mateo. General, may ganyang kapangyarihan ng panyo? Makokontrol ang buong Bantay Agila? Mas mataas pa ang kapangyarihan nito. Mabuti naman, ligtas na ang pamilya Tan.
Lola, ang hinahanap mo si Don Mateo. Hey, lumabas na! Ay, naku. Bakit ba ganyan ka lagi? Pag may problema, nag-iikot ka, naguguluhan tuloy ako. Di niyo po alam. Mabilis kumilos ang sandatahang kaluluwa. Sa buong lungsod ng tubig, bumaba ng 70% ang mga negosyo ng pamilya Chua. Ilang araw pa lang. Kung ganyan ang bilis nila, wala pang isang araw, abot na sa lumang bahay ng pamilya Chua. Ba't ka nag-aalala? Di ba may solusyon na ang kagalang-galang? Hintayin na lang natin si Isabel. Hey, Hay nako! Nakauwi na si Lolo. Kumusta? Nakita niyo ba si Komandante Sison? nakita namin. Pero, pinalayas kami ni Komandante Sison. Ano? Sabi ko na nga ba, ang simpleng panyo lang, paano papakilos ang bantay ng dragon? Wala nang tutulong sa pamilya Chua. Patay na tayo. Maria, sa sitwasyon natin, nagbibiro ka pa? Anong ibig sabihin? Nagsisinungaling kayo! Hey, Lolo, si General Sison ng bantay ng dragon nang makita ang panyo, tiniyak niya sa amin natutulong ang buong bantay ng dragon. Naku, buti naman! Sakop ng bantay ng dragon ang sandatahang kaluluwa! Ligtas na ang pamilya Chua! At yung Komandante Sison na minali tayo dahil pinutol ang panyo ni Matandang Sarmiento, nagpakamatay pa para humingi ng tawad. Di akalain na kaya ring takutin ng Matandang Sarmiento ang bantay ng dragon. Ngayon alam nyo na kung bakit tapat ako kay Kapitan Villanueva? Masama to, may kasama si Tio Chua na sandatahang kaluluwa. Ano? Ano? Sino yan? Aba, hindi ba si Lono Isda ko to? Di mo inakalang babalik ang pinatalsik mo? Hello? Soil na anak, nagdala ka pa ng tao para sirain ang sarili mong bahay. Huwag kang sumigaw. Binigyan ako ng apelido ni Don Santos. Ako na, si Warren Santos. Nung marangal na pamilya Santos, wala na akong kinalaman sa pamilya Tan. Pinakain kita, tinuruan ng sining, tapos kakampi ng kaaway. Nilinisin ko ang pamilya ngayon. Lolo! Lolo! Tatay! Ayos lang po ba kayo? Nasa pinakamataas na antas ng lihim? Sino ka ba? Ay, nakalimutan ko ipakilala kay Lolong Tan. Siya si Lucas Sison, elder ng sangay ng Templo ng Mandirigma sa Maynila. Ikaw ba ang sikat na pumatay ng bandido? Na matandang nagwagi mag-isa? Lucas Sison? Di mo inakala, matagal na ang nakalipas. Kilala pa rin ang pangalan ko sa mundo. Matandang Lucas, usapang pamilya Tanto, wala kang karapatang makialam. Don Tan, di mo ba narinig? Isa na siyang Santos ngayon. At ngayon ay papatayin ko ang buong pamilya Tan. Nandito ako para ubusin ang pamilya de Santos. Sayang! Di ba tutulungan tayo ng bantay ng agila? Nasaan sila? Tutulungan kayo ng bantay ng agila? Yan ang pinakatawa-tawa ko narinig. Bantay ng agila ay tauhan ng Pangulo. Tanging Pangulo lang ang pwedeng tumawag sa baybayin. Ang pamilya de Santos ay isang hamak na pamilya. Nangangarap na tutulungan kayo ng bantay ng agila. Kung marinig ito ni General Sarmiento ng bantay ng agila, di na kailangan pa naming kumilos. Uubusin pa rin ang pamilya de Santos. Imposible yan! Ako mismo ang nagdala ng patunay ni Don Mateo sa bantay ng Agila. Imposible pwede yan! Si Moises Canyon, may kaunting pwesto lang sa mundo ito. Akala niyo ba kikilala niyo ng bantay ng agila? Mas mabuting sumuko na kayo ng tahimik. Huwag mag-abala kay Lolo Enrique. Tigilan ang satsat. Ubusin ang buong pamilya niya.
Subukan yung galawin ang Pamilya de Santos! Lucas Season, kaharap mo na ang general. Bakit di ka lumuluhod? Templo ng Mandirigma, Lucas Season ng Sangay ng Templo sa baybayin ng Ginto, nagbibigay pugay sa general. Lucas Season, ang lakas ng loob mo nang hahas kang puksay ng isang pamilya. Makatalunggan ka sana, Henala. Pinatay ni Don Mateo si Vincent Santos sa handaan ng Pamilya Santos. Itinago ng Pamilya Tan ang kriminal, kaya ako ay sumunod lang sa utos. Kalokohan. Ang pagpapadala ng hukbo ng templo ng Mandirigma ay kailangan ng utos ng Pangulo ng Silangan at aprobasyon bago ipatupad sa sangay. Ang prosesong ito ay aabot ng 1 linggo o hanggang 2 linggo. 4 na araw pa lang mula nang patayin si Vincent Santos, sinong nakinabang? Huwag mong isiping di ko alam. Personal na paghihiganti lang to ni Ramon Santos ng Pamilya Santos. Binabayaran kayo ng bayan, pero naglingkod kayo sa Pamilya Santos. Mamatay kayo! Papatayin kita para sa Pangulo ng Silangan! Reyes, nalaman mo na ang totoo. Alam mo ba, nagkunwari tayong magkakampi. Huwag mo kong galitin. Di ka rin makakalusot. Basura! Tanggapin mo to! Tara! Mamatay ka! Sino yan? Matandang Don Mateo ng Pamilya Javier. Huwag kang makialam. Alis na ako. Patay! Ikaw na... Teka! Ninuno, alam kong mali ako. Hindi ko po kayo nakilala. Wala po akong kinalaman sa templo ng Mandirigma. Teka, napilitan lang po ako. Pakiusap, bigyan niyo ko ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Wala nang rason para bigyan ka pa. Pero... Anak, di pwede. Alam kong mali ako. Alang-alang sa pagiging mag-ama. Pakiusapan mo si Doña Mateo. Magturo-tinuran kayo. Kapag nagsalita ka, yak na palalampasin ako ni Doña Mateo. Sinong tinatawag mong tatay? Di ka Santos. Warren Santos ka. Wala ko anak na si Tito Santos. Sa sitwasyon na yon, ikaw lang makakatulong sa akin. Patay na ang pangalawa kong kuya. Kung mawawala pa ako, si kuya na lang ang matitira sa pamilya. Mga suwail na anak. Anong silbi nila? Isang mabuting anak, sapat na yon. Donya, tulungan niyo ang Pamilya Tan. Itapuin niyo siya. Nagpupugay po si Samuel Reyes, Doña Mateo. Kamukha talaga. Sabi ni Don Mateo, kamukha mo ra ako. Ilang taon na. Bakit di ka nagbago? Sa gulo ng mga bata, bakit ka pa mismo pumunta? Sa Don Mateo? Di kita pinakasala noon. Ngayon, ipapakasal ko sa iyo ang apo ko. Tutolo ko. Ikaw Ako si Isabel Tan, panganay ng Pamilya Tan. Bagay na bagay ang apo ko kay Don Mateo. Tadhana sila. Pakikatutol. Tutol talaga ako. Gusto mo si Don Mateo? Ayos lang. Pwede tayo magsabay kay Don Mateo.
Ikaw sa Lunes, Miyerkules, Biyernes. Ako sa Martes, Huwebes, Sabado. At sabay nating siyang pagsilbihan sa Linggo. Anong problema sa inyo? Bakit gusto niyo ipakasal ako? At ikaw, tinuring kitang girlfriend. Gusto mo pang maging lola ko? Wala akong pake. Tinanggihan mo ko noon. Kaya tanggapin mo ang apo ko. Kapitan, kung tatanggapin mo si Mary Lou, dapat tanggapin mo rin ang apo kong si Isabel. Kung kulang pa yon, Sihay, ipapakasal ko rin sa'yo si Sihay. Ano? Pakakasalan ko rin si Ninuno? Ayaw mo ba? Yay! Kalokohan! Kalokohan talaga! Ayoko na makipag-away! Kidlat ng pagsubok to. May babagsak sa lupa. Sa direksyon ng pamilya Santos yon, baka si Fernando Regalado ang babagsak. Isinara ang bundok at ilog. Ito ang bundok San Pedro, lugar ng mga alaman. Katapusan mo na! Wala na ang itim na ulap. Tagumpay siyang umangat. Kahit maging santo ka pa, mortal ka pa rin sa pinakamataas na antas ng pakikidigma. Di na kaya ni Donya si Fernando Santos. Nawawala si Ninuno. Baka nahiganti si Don Mateo sa pamilya Santos. Bigla ng pag-angat ni Fernando Santos, nasira ang plano ni Donya. Baka tama ang hinala mo. Tulungan natin siya. O nga, anong silbi natin doon? Nasa antas ng Diyos na si Ramon Santos, langit lang ang antas ni Donya. Di siya kaya ni Donya. Pupunta pa rin kahit mamatay. Tutulungan ko si Don Mateo. Isipin niyo muna kung paano mabubuhay. Nasaan si Don Mateo? Sinong nangahas pumasok sa pamilya Santos? Akala mo mabinggi ako? Ang braso ko! Braso! Ang lakas ng loob mo, gumawa ng gulo sa pamilya Santos. Kuya, huwag na makipag-usap. Patayin na siya. Baka isipin ng iba na madaling apihin ang pamilya Santos. Mga kasama, sugurin! Lumahod. Ano nangyayari? Di ko alam. Di makakalaw. Asan si Fernando Santos? Palabasin niyo siya! Di ka karapat-dapat makitang puno ng pamilya! Kahit di mo sabihin, walang mabubuhay sa pamilya Santos. Nasaan si Don Mateo? Dapat bayaran ng dugo. Kailangan niyang mamatay. Bahay Santos. Pinabayaan niyo ang guru niyo at ang lahat ng biyaya. Kaya nararapat lang to. Ang talim ng dila mo. Ayoko niyan. Bumalik ka! Sabi mo, walang kwenta si Don Mateo. Ikaw ang walang kwenta. Sabi mo, walang kwenta si Don Mateo. Bayani si Don Mateo. Ikaw ang walang kwenta. Jade! Ate. Jade! 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 Ako si Felix. Pinatay mo anak ko. Nalabanan kita! Blue, buhay pa tatay mo. Hindi ikaw ang dapat lumaban. Nung sabay tayong nag-aral, ikaw ang pinakamangmang. Ako,
mabilis matuto. Ikaw, kahit ilang beses, di matuto. Maraming beses kang pinagalitan ni Don Mateo. Bakit sobrang tapat ka sa kanya? Kahit isugal ang pamilya mo, wala kang pake. Ang guro ay parang ama, mangmang na walang utang na loob. Maintindihan mo ba? Di ko talaga maintindihan. Pero di ko kailangang intindihin. Ako na ang pinakamalakas ngayon. Lolo! Tay! Lolo! Lolo, Tay! Ayos ka lang ba? Fernando Santos, pinatay mo ang ate ko at ang lolo ko! Hindi kita palalampasin kahit mamatay ako! Takot ba ang tigre sa kuneho? Huwag mag-alala, nahimatay lang sila. Huwag niyo siyang dalhin pa sa Don Mateo ng takip silim. Sa harap mismo ni Don Mateo, papatayin ko isa-isa ang mga mahal niya. Gusto kong magsisi siya. Gusto kong mamatay siya sa sakit. Mas matindi pa sa pagpatay sa kanya. Asa ka pa! Heto na! Apo! 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 Matandang general ng Bantay Agila? Yan lang ba ang kaya mo? May oras ka pang makialam. Don Mateo! Nasaan ka? Ang lamig pala sa tuktok. Ganito palang pakiramdam ni Don Mateo noon. Hindi ka kailanman papantay kay Don Mateo! Tugo ka nga ni Lino Tan. Pare-pareho kayo. Tanga at tapat sa langit. Sawa na akong maghintay. Ikaw ang uunahin ko. Ang mata! Don Mateo, sa wakas nagpakita ka rin! Ano? Nasa antas ng immortal na ako! Isang immortal na! Di na makayang talunin! Ako na ang pinakamalakas! Mas malakas ako sa'yo! Tagal tayong di nagkita. May inihandang malaking regalo para sa'yo. Buksan mo. Ngayon, gamit ang pulang ito, papatayin kita! Salidol. Suwat ng anak kong lalaki! Red top ng anak kong babae! Damit ng asawa ko! Itong mga taon, umusad ng husto ang pamilya Santos. 720 katao. Ikaw lalang ina. Don Mateo! Papatayin kita! Isang gabi, tapos na. Isa na lang ang immortal! Hindi. Isa na ako mandirigma. Ako ang guro.
Anong ibig ninyong sabihin? Muling mabuhay? Sabi nila, 3 pagtanggi, 3 beses ka nang tumanggi. Ngayon, pumayag ka na. Tama, kung di ka pumayag na yun, di ka makakalabas. Lolo Mateo, kailangan dumami ang pamilya Mateo. Ang pagpapatuloy ng angkan, wala talaga akong magagawa. Kayo na po ang bahala. Sinong nagsabing wala kang magagawa? Luksitaw na ang kasunduan ng kasal sa pamilya Mateo? Pwede. Ito'y maestro ng Maynala. Bakit naman ako magugustuhan nila? Ayos lang. Ito ang kasunduan ng kasal sa pamilya Moreno noon. Ang kasal ay... Apo, panang santa. Siguro daw may babagay sa'yo. Mabuti, mabuti.